MT-15. Yun yung isa sa gusto kong mabili. MT-15 o R15. Kalalabas ko lang at ote ako ng isang oras, kaya dito ako mag-uumpisa. Pakita ko lang, ang laki ng kuno. Pag umulan to, malakas-lakas to. Yeah. Maganda-ganda yung schedule ko ngayon dahil pang umaga, mid, ganun lang ang aking schedule. So pabor na pabor sa akin, hindi tayo napupuyat gaano ngayon, nakakapahinga tayo ng maganda. As usual, dito na rin ako dumaan sa shortcut dito sa may high school. MT-15. Yun yung isa sa gusto kong mabili. MT-15 o R15. Kahit yung old model na R15, okay na sa akin. Yun yung pinag-iipunan at pinagsisikapan natin. Wala namang masama mangarap, di ba? Yun na nga lang yung libre, di ba? Hindi mo pa lulubusin. Ano to? May brown pa kalat-kalat. Taas pa rin ng araw ngayon. Tirik na tirik ang araw. So tayo. Yes! Yes! Nakipagsabayan sa kurbada. Di man lang nagbigay. Pagta yung Yamaha lang ang walang 4 wheels. Hindi sila nag-focus sa 4 wheels, diba? Tulad nito, ate mo, Suzuki, tapos Honda, diba? Hindi na sila nakapagkumpetensya sa sa 4 wheels. Tumutok na lang sila sa motor, ang Yamaha. Nakapagtaka sa kabila ng kasikatan ng Yamaha, wala silang 4 wheels na dinedevelop. Salubong na salubong sa atin yung araw, tutok na tutok. Buti na lang dual visor tong aking helmet. Pakita ko sa inyo. Yan o, dual visor siya, kaya hindi siya masakit sa mata pag kahit na nakatutok sa atin yung araw. Kaya lagi ko itong sinusuot tong helmet ito pagka panggabi ako kasi pang day and night ito. Kahit ibaba mo siya pagkagabi, makakakita, normal pa rin yung vision mo. Hindi ka mahihirapan kahit masinaga ng ilaw ng kasalubong. Hindi siya nakakasulo. Ito lang yung problema ko pag suot ko itong helmet kong itong Evo. Inaantok ako.
Para akong pinaghehela sa loob ng helmet. Nagtutok-atok ako. Sa tuwing ito ang suot ko, yun lang yung nagiging ko kalaban. Para akong pinaghehela sa loob ng helmet eh. Naantok ako. Yan, mga delikado, yung mga ganyan. Nakita na lang motor yung padating, sige lang, pasok lang. So, yun. So, pupunta nga pala ako ngayon sa Tuwi. Kasi doon ang trade fair na inuragisa ng Casa de Antonio tsaka ng DTI na Sugbu. So first day ngayon, kaya tingnan natin kung ano yung kung anong meron doon at kung sino-sino yung mga nag-participate na co-op. Nandito na tayo sa Tuwi. Ayun, welcome ng Tuwi. Pag nakita niyo yung circle na yan na may mga kambing na nakalagay, yan, ibig sabihin yan Tuwi. Tuwi na. Run out pa din. Wow, ganda naman ang set up. Ay, sambut na. Bye-bye natin to. Ayos, ganda ng pagkaka-setup Sir Jun. Sir Jun. Mabili po. Okay. So ito yung karuktong ng kagabi. Kasi hindi na ako nakapag-video nung pauwi kami. At nung hindi na nakapag-ikot doon. Kasi kung kadilim, hindi rin makikita. So kukwento ko na lang sa inyo. So yun, parang opening ng trade fair doon sa Tuwi. So hanggang kahapon, simula kahapon hanggang 24 ang Bazaar de Antonio. Si Antonio, Casa de Antonio yung venue. Sila yung sabi sa inyo kahapon, nag-organize. Tapos sinuportahan lang ng DTI na Sugbu, Batangas. Yan. Tapos yun, mga iba't ibang cooperative o yung mga small enterprises na tindahan para ipakilala yung kanilang iba't ibang produkto. So meron doon yung katulad niya ng amin, kape,
mga peanut butter, peanut coated, tawag ito, coated na mani, tsaka yung mga adobong mani, ganun. Tapos syempre damit, meron din. Pagkain, lalo na hindi mawawala yon sa mga ganyang basar. Pagkain, maganda yung venue ngayon kasi nasa labas, hindi katulad nung nakaraan nasa loob. Kaya maganda ngayon. Eto na naman tayo sa trapikan. Ang dilim-dilim naman ng kondon, mga paligid. Ang dilim kasi doon pagka mga ganong oras, mga 9 to 10 na ganun. Ang dilim na. Ay wala rin. Pag nag-video ako, hindi rin makikita, di ba? Kaya ngiya akong lantinloy. So sa dulo lang video ito, i-slide ko lang yung video o at picture na mga naganap dun para naman makita nyo. Kasi sa cellphone lang ako nag video. Haha, singit tayo. Thank you. Traffic doon eh. So yun, hanggang dito na lang. At ipa-flash ko dito yung mga naganap sa Casa de Antonio, yung mga picture. So yun, maraming salamat.